Wala munang BICAM session ngayong araw. Inanunsyo ni Senador Win Gatchalian, ah, hindi na daw muna ngayon, wala daw muna. Mag-uusap daw muna sila ng Kamara. Ah, mag-uusap daw muna sila nung counterpart niya sa Kamara. Ang sinasabing counterpart sa Kamara, ang ano kasi dito, budget. So ang komite ng Kamara ng House na involved dito, yung House Appropriations Committee. Ang chairperson niyan ay itong si Congresswoman Mika Swansing. Pagdating sa Senado, Senate Finance Committee naman. Ang chairperson niyan ay itong si Win Gatchalian. Yun na nga yung hinanakit ni Win Gatchalian eh. Sa mainit na isyong ito, sana katulong niya yung kanyang vice chairman. Ang vice chairman niya, si Bato de la Rosa, na wala naman. Anyway, inanunsyo ngayon ni Senador Win Gatchalian na ano muna, wala munang session ngayong araw. Ngayong araw ay walang session ang BICAM. Pero baka daw bukas magbalik na uli sila. Kasi kailangan bago magbakasyon ng Pasko, bago magbakasyon para sa Pasko, mailusot na nila yung budget ng 2026. So ngayon, technically, ang tawag diyan deadlock. Kasi ibig sabihin, yung dalawang kampo, yung Senado at saka yung Kamara, hindi sila ayaw magbigay yung isa. Ano ba yung mga contentious issues dito? O ano ba yung mga pinag-aawayan dito? Ang una, yung gustong mangyari ng DPWH na ibalik yung 54 billion pesos na tinapyas ng Senate o ng Senado. Tinapyasan kasi ng Senado ng 54 billion. Yung tinapyas yung 54 billion na budget ng DPWH. Bakit? Ang paliwanag ng Senado ay dibaan niya, kayo naman ang nagsabi, ang tinutukoy nila si DPWH Secretary Vince Dizon. Ikaw naman ang nagsabi niya na sabi nila Senadora Loren Licarda, sabi nila ni Tulfo, Erwin Tulfo, ikaw, Secretary Vince, ang nag-briefing sa Senado at sinabi mo na overpriced ang costing ng mga materyales ng DPWH. Yung semento, mahal. Yung mga kabilya, yung mga asfalto, mahal. So, ni-research ng team ni Secretary Vince Dizon yung tamang presyo at nag-adjust na daw sila. Ngayon, nung nag-adjust na ang DPWH ng mga presyo, yung tama na, binawasan ngayon ng DPWH ay ng Senado. Kaya nakapag-save ng 54 billion. Yun yung tinapyas ng Senado sa budget ng DPWH. Kasi, yan yung inayos yung mga overpriced materials. Kasi dati nga may corruption, ino-overpriced yung costing ng materials. Pero, nung una, ito mismong si Secretary Vince Dizon ang nag-announce na itinutuwid nila, ikinokorek nila yung mga overpriced na costing ng materyales. Kaya, doon sa inaprubahan ng Senado na budget ng DPWH, nang kinorek na, nakapag-save ng 54 billion. Kaya yung proposal ng Kamara, ng House, yung naaprubahan sa House of Representatives na budget ng DPWH, nabawasan ng 54 billion. Yun ang gustong ibalik ng Kamara. At yun din ang gustong ibalik ng DPWH. Mukhang mapapasubo ang DPWH eh. Kasi syempre, ang sitwasyon kasi dyan mga kabunyog, may mga usapan yan. Yan na yung sinasabi ng mga kongresista na namumonitor daw nila sa Senado na tinapyas yung kanilang mga projects. Ang sabi naman ng Senado, wala kaming tinapyas sa projects ninyo. Bakit bumawas ng 54 billion ang budget ng DPWH nang nakarating na sa Senado? Ang sabi ng Senado, yan yung nung inadjust na yung costing ng materials at sinabi na ni Secretary Vince Dizon na yung mga overpriced na materials ng DPWH ay na-correct na, ayun, binawasan na nila. Kaya lang pagdating sa BICAM, ang gusto ng House, ibalik yun. Yun din ang gusto ng DPWH ni Vince Dizon. Kasi siguro, ang sigurado dyan,
Mapapasubo ang DPWH kasi kailangan nilang pagbigyan yung mga kongresista eh. Malaking mawawala sa kanila kapag hindi binalik yung 54 billion na tinapyas ng Senado. Ang problema kasi, si Vince Dizon kasi, siya naman kasi ang nagsabi sa Senado. Ang problema, hindi niya naman pwedeng sabihin sa sorry, nagkamali ako, naapektuhan yung tinamaan yung mga projects ng mga kongresista, ibalik natin. Wala, hindi nila pwedeng sabihin yung ganun. Kasi pag sinabi nilang ganun, ibig sabihin, yun, projects pala ng mga kongresista ang tinamaan doon. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, dapat kasi dito, kung gusto talagang maging transparent, sabihin nga ng DPWH, yung mga projects na nakalista doon, kanino yun na congressman, sinong proponent noon, saang distrito yun, dapat ipakita sa tao yun. Kaya yan nagkakagulo ngayon. Ibig sabihin, yung Kamara, yung mga kongresista, tinamaan yung mga projects nila. Dinadaan lang yan sa ganyang kwento-kwento na tungkol sa cost ng materials. Ang problema kasi, mukhang nagkamali si Secretary Vince Dizon. Nauna niya kaagad na sinabi yan sa mga senador eh. Yung mga senador naman, okay, so overpriced pala ang costing ng materials. Sige, i-correct natin. Nung kinorek yon, malaki ang natipid, 54 billion. Kaya yung original na proposal ng House, nabawasan ng 54. Para sa Senado, wala naman silang kinaltas na projects. Para sa Senado. Kasi sabi ng mga senador, wala namang kaming inalis na mga projects ng congressman eh. Yung inaproba na House ng projects as is yun. Nagbawas lang kami ng 54 billion dahil nga sabi ni Secretary Vince Dizon, nababaan na yung presyo ng mga materyales. Yan yun. O ngayon, mukhang hindi ganun eh. Mukhang hindi ganun. Mayroon itong mas malalim na usapin. Ay, alam mo naman alam mo naman si Vince Dizon, sekretary yan ng DPWH. Makikisama siya sa senador, makikisama siya sa congressman. Ang problema nga, ilang kongresista yan. Ilang kongresista yan. Mukhang tinamaan yung kanilang mga proyekto. Tinapyas ng Senado eh. Ang problema, ang sabi naman ng Senado, hindi naman kami nagtapyas ng project. Binawasan lang namin yung costing dahil sabi nga ni Secretary Vince Dizon, binabaan na yung presyo ng mga materyales. Ay mukhang may malalim tong usapin na sila lang nakakaalam kung ano yung totoo. Kaya nga, ang ginawa nila ngayong araw, wala munang bycam. Sabi ni Win Gatchalian, mag-uusap sila ni Mika Swansing. Pag-uusapan nila yan kasi hindi nila pwedeng i-live yung pag-uusap na yon. Kasi doon sa live na pag-uusap, kapag naka-live stream, hindi, ganito talaga yan. Sa totoo, ganito. Yan na yan. Pag-uusapan na nila yan ngayong araw, hindi na live. Pagbalik niyan bukas, mayroon na yung mga remedyong naiisip kung paano. Anyway, yan ang isang yan ang isang contentious issue. Ang isa pa, yung tungkol sa MAIF, yung medical assistance for indigent and financially financially incapable patients. Yung MAIF, yon, walang problema, pinagbigyan na ng Senado yun eh. Yung gusto ng mga kongresista na gawing 51 billion, sobrang taas, sobrang laki ng MAIF. Pumayag na ang mga kongresista, ay ang mga senador doon. Ang hindi lang talaga pumapayag ng mga senador, yung sa DPWH. Medyo yun yung doon. Pero yung paglaki ng MAIF, yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, yun? Pinagbigyan ng Senado yung request ng Kamara na 51 billion, inaproba na. Kaya ito, saka yung mga farm to market roads, grabe, linakihan ng masyado yung farm to market roads. Kaya nga marami ang nagsasabi, mukhang binawasan ang flood control pero dinagdagan yung farm to market roads. Ibig sabihin, yung mga kongresista na dati ay flood control ang linalagay na project, mayroon pa rin silang project. Kikita pa rin sila sa mga kickback doon. Infrastructure pa rin yon. Pero farm to market roads na, hindi na flood control. Mukhang ito talagang mga politiko, kapag nahuhuli na yung mga racket nila doon sa flood control, iba naman. Farm to market roads naman. Talagang talagang hanggat may magagawa pa silang paraan, gagawin nila. Mga kabunyog, mga kabayan, yan ang problema.
Kaya anyway, ang ano ngayon, deadlock. Pag sinabi mong deadlock, sa labor, ginagamit yung deadlock. Kapag nagkakaroon ng collective bargaining agreement, nag-uusap yung management sa kayong mga manggagawa, workers, sa collective bargaining, pag wala silang nakapagkasunduan, ilang beses nang nag-uusap, ang tawag doon, bargaining deadlock. Ito ngayon ang nangyayari. Bargaining deadlock yan. Wala kasing problema ang Malacanang. Kasi ang Malacanang, yung mga projects ng Malacanang, pag-prepare pa lang nung NEP, yung National Expenditure Program, yung mga gusto ng presidente, nandun na yan. Kaya, sa parte nila PBBM, yung mga proyekto ng executive, nandun na. Kasi sila yung nag-prepare ng budget eh. Oh. At saka, yung mga kongresista na malapit sa presidente, tulad syempre nila Sandro Marcos, nandyan na yung mga projects niyan, nakalagay na yan. Pag-prepare pa lang ng NEP, nakalagay na doon. Yung mga kongresista na wala doon yung mga projects nila sa NEP, siningit nila doon sa GAB, doon sa General Appropriations Bill na inaprubahan ng House. Kaya lang pagdating sa Senado, binawasan yung naaprubahan ng House ng 54 billion yung mga infrastructure projects. Kaya ang laki. Ang laki. Ito ngayon yung hindi pa nare-resolve nila. Hindi pa nare-resolve. Ha? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Ngayong araw mag-uusap yan. Kasi kung mag-uusap silang naka-livestream, baka malaman kung sino yung mga apektadong mga kongresista. Anyway, gagawa nila yan ng paraan. Magaling yung mga politiko sa ganyan. Gagawa nila ng paraan yan. Alam naman nating laging may lusot yan kung paano. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan, sa mga nagtatanong ano bang nangyari, bakit walang BICAM ngayon? Deadlock. Pero mag-uusap muna yung si Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance, at saka si Mika Swansing. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.